Be careful what you say and protect your life. Yan ha. So, ito ang ating aralin. Hango po in the book of reading in the book of Proverbs 13, chapter 2, verse 3. Ganito ang sinasabi ng Biblia. Good people will be rewarded for what they say, but those who are deceitful are hungry for violence. Ang topic natin, dito natin kinuha sa verse 3. Be careful what you say and protect your life. A careless talker destroy himself. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan. Ngunit nalalasap ng masasama ang dulot ng karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay. Ngunit ang may matabil na dila nasasadlak sa kapahamakan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pinakabigyan nating pansin yung pong pag-iingat. Na? Akala ko yung nag-iingat lang yung mga taong nagtatago. No? Hindi pala yun. Yung pagsasalita mo pala, either mapapahamak ka or mapapabuti ka sa iyong sinasabi. Kaya nga sabi dito, be careful what you say. Kasi ang sinabi mo, hindi mo na mababawi yan. Diba? So, ang aklat ng kawikaan ay very, po siya, connected po siya sa pamumuhay ng tao araw-araw. Yung mga pangyayari noon, unang panahon, at mga nangyayari ngayon, ganun pa rin. Kasi ang cycle ng buhay, ang tao lang ang namamatay. Pero ang tao may papalit din. Kaya papalit-palit lang yun no? Okay, ngayon, ang sabi po dito, umpisa natin muna sa verse 2 bago tayo pumasok doon sa verse 3 na ating aralin. Sabi dito, natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan. Kaya hindi po masama ang maging mabait kahit niloloko ka. Mas maganda yung ikaw ang naloko kaysa ikaw manloloko. Sabi naman ng iba, uy Brad, huwag kayo masyado magpakabait, baka kunin ka ni Lord agad. Iyan ay kasabihan lang po yun, pero ang mga taong mababait, hindi po kinukuha ni Lord. Pinahahaba ni Lord ang kanilang buhay para makapaglingkod pa sila sa kanilang kapwa. Amen? Amen po ba? Ang Diyos na ito na ating nakilala, hindi po siya nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Biblical po yun ang sabi ng Hebrew 10:13-8. Jesus Christ is in the same yesterday, today, and forever. Kaya, sa mundong ito, walang forever. Kay Jesus, mayroong forever. Amen? Amen po ba? So, ngayon, itong verse 3, dito tayo kukuha ng pag-aaral. Tingnan ninyo, Ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay. The more you tawag doon, sabi doon, least talk, least mistake. Ito pong sinabi dito, be careful what you say and protect your life. Kasi ang mapapahamak ka kasi doon sa sinasabi mo. Kung gusto mo maprotektahan ang buhay mo, ang pamilya mo, kailangan nakasalalay sa dila mo ang ikagaganda ng kinabukasan
ng iyong pamilya. Kaya yung matabil ang dila, ano sabi dito sa ating binasa? Ang nag-iingat ng salita ay nag-iingat ng buhay, ngunit ang mga matabil ang dila na sasadlak sa kapahamakan, yung pong mga salita lang ng salita, no control, chismosa, chismoso, pakialamero, yun yung mga taong yan hindi magtatagal sa mundo. Bakit? Once na nasaktan mo ang isang tao, maghanda ka. Kasi gaganti sa iyo yun. Amen? Sampalin mo na yung isang tao. Tapos huwag kang magsalita. Pag gumaling yung sampal niya, makakalimutan niya yung ginawa mo. Pero yung salita na sinabi mong masakit sa kanya, babaunin niya yun hanggang siya nabubuhay. Amen? Kaya sabi nga sa Biblia, ang mga anak ng Diyos, ang namumutawi sa kanilang mga bibig ay word of kindness. Word of inspiration. Kaya mayroon tinatawag tayong inspirational. Si Brother Mike, tinatawag nating inspirasyon. Bakit? Sa kabila na nangyari sa kanyang buhay, matatag pa rin siya kahit hindi siya nakapagsalita. You know, Brother Mike is a very, very strong leader. Hanggat may hininga yan, hindi yan titigil. Amen? Yung verse 3, dadako na tayo sa ating aralin. The primary Bible verse matching your request, Proverbs 13:3, which the state in various translation, be careful what you say and protect your life. A careless talker destroy himself, or those who are careful about what they say protect their life. But whoever speak without thinking will be ruined. This verse highlights the destruction power of careless word and the self-preservation that comes from guarding one's speech. Okay, ito na. Sabi dito, yung pong mga nagsasalita, no? Sabi dito, yung nagsasalita ng hindi niya alam kung ano sinasabi niya. Tapos sasabihin nila, sinabi ko ba yun? Pero palusot lang yan. Alam niya yun, sinabi niya yun. What they say protect their life, but whoever speak without thinking. Yung mga nagsasalita na hindi nila iniisip mo na sinasabi nila, hindi mo alam, yung sinasabi mo, babalik sa iyo yan. Ito, bigyan ko ng kwan. Pag hinagis ko to sa itaas, babalik ito. Gano'n, no? That is gravity. Ano mang sinabi mo, babalik sa iyo yan. Amen? Pag maganda ang sinabi mo, maganda ang babalik sa iyo. Pag mabuti ang itinanim mo, mabuti rin ang aanihin mo. Pag masama ang itinanim mo, masama rin ang mangyayari sa iyo. Because there is power in your lips. There is power in your tongue. Yan po ang ibig sabihin noon, sabi dito. This verse encourages believers to be mindful of their words, understanding that they have the power to bring life or destruction to situation and individuals. May power po ang bibig ng tao. There is power to bring life or destruction. Amen?
Yung murahin mo ang Diyos, akala mo hindi naka-record. Naka-record yun. Ha? Yung lahat ng sinasabi mo, babalik sa iyo lahat yan. Ha? I hate sa mga taong madaldal. Ha? Kung wala kang dapat magandang sabihin, tiko mo ang bibig mo. Sabihin mo, Lord, tahiin mo ang bibig ko pag walang magandang lalabas dito. Amen? Alam mo ba ang pinakamaraming kasalanan pag namatay ka? Yung sinabi mo. Sabi ni Lord, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na sinabi niya, patay kang tsismuso at tsismusa ka. Dahil lahat ng sinabi mo, pananagutan mo sa Diyos yan. Amen? Yan. Kahit kami, tinuruan kami ni Brother Mike ng good manners and right conduct. Pag may nagsasalita, huwag kang magsalita. At huwag kang sasabat kung hindi ka naman ang tinatanong. Amen? Amen? Okay. Number 2, be careful the words you speak. Ha? Be careful the word you speak serve as a reminder that spoken word have power and can significantly impact other, so it crucial to choose them thoughtfully to avoid causing harm or regret. This wisdom encourage kindness, truthfulness, and consideration of consequences. Noting the word can heal or hurt. Ha? Pwedeng makapagpagaling ang sinabi mo o pwedeng makakasakit ng damdamin ng kapwa mo. Amen? Yan yung golden rule. Huwag mong gawin sa iyong kapwa kung ayaw mong gawin sa iyo. O, di ba? Alam mo ba sinabi sa akin ng isang Hapon na sponsor ko? Ano ni Baisang? Philippine, maka-Diyos, pero hindi makatao. Kami, Hapon, hindi maka-Diyos, pero kami makatao. O, saan pipiliin mo yun? Mas piliin mo yung walang Diyos na makatao ang ugali. Kaysa yung nagsasabing may Diyos siya, pero pangit naman ang ugali. O, iyon ang dahilan kung bakit ang mga Hapon pinagpapala ng Diyos, spiritual, material, lahat ng bagay pinagpapala sila. No? Doon ako nakakita, 95 years old, nagtutulak pa ng kariton. Ang lalakas na mga katawan. Okay. Okay, number 2. Why be careful lasting effect? Na? Bakit daw? Ha? One spoken word cannot be truly forgotten. Wow. Even if they can be forgiven. Ha? Once na sinabi na ng iyong sinabi sa iyong salita, cannot be truly forgotten. Hindi po nakakalimutan ng tao yun. Ha? Even, sabi doon, kahit nagpatawaran na kayo, pero sinabi mo, nakatatak sa isip niya, sa utak niya, sa puso niya. Kasi, ang sinugatan mo, hindi lang ang kanyang katawan, kundi ang damdamin niya. Amen? Kaya pinaiingat pala tayo magsalita ng masama. Why? Be careful, lasting effect. Yan palang epekto. Ha? One spoken word cannot be truly forgotten, even if they can be forgiven. Ha? Amen?
lahat ng sinasabi mo, nakarecord sa Panginoon. Lahat ng ginagawa mo, nakarecord sa Panginoon. At kayang baguhin ng Panginoon ang ugali ng employer mo pag ikay nagiging matapat at nagrespeto sa kanila. Purihin natin ang Panginoon. Amen! Number 3 na tayo. Number 3, the impact of the words. Ano bang impact ng salita? No? Mayroon po tinatawag na positive power. Sabi mo, positive. Power. Positive power, word can be used to uplift, encourage. Yung mga salita na na-encourage mo yung tao na magbagong buhay, magbalik loob sa Diyos, in-encourage mo yung tao na sumunod sa salita ng Diyos, no? Yung po mga salitang positive. Huwag kang magsalita ng negatibo na nakapaghihina ng damdamin ng kapwa mo. Think positive. Ganon din. Kaming mga preacher, kahit mamamatay na yung tao, hindi pwedeng sabihin namin na wala ka ng pag-asa. Laging binibigyan namin ng word of encouragement, hope. Kaya mo yan, sister. Ay, tama naman rin. Sa Diyos, walang imposible sa Kanya eh. Yung patay nga, pwede buhayin ng Panginoon. Yung pa kayo may cancer. Kahapon, may dumalo dito, sabi niya, alam mo Brad, hinanap ko ang gawain ng Panginoon kasi cancer survivor po ako. Alam mo ba yung cancer survivor, nakaakay na siya ng 3 kahapon. Oo. Bakit nakaakay siya? Kasi yung salita niya nagbibigay ng pag-asa. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Ako nga, tinaningan ng doktor, gumaling. Amen? Si Sister Lynn, yung papunta lagi sa Amerika. O ngayon, sabi niya, last check-up ko, Brother Bay, sabi ng doktor, clear with no cancerous. Amen? May cancer na nga yung tao, sabi mo, antayin mo na lang, malapit ka na. Pero pag sinabi mo, huwag ka walang pag-asa, walang imposible sa Diyos, walang mahirap sa Diyos. Aba, magkakaroon siya ng pag-asa. Faith, pananampalataya. Sabi doon, sa Romans 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makapakinig lamang kayo kung mayroong nangangaral tungkol kay Kristo Jesus. Amen? Amen po ba? Okay, ulitin ko. The impact of the words, positive power, word can be used to uplift, encourage, and build stronger relationship. Amen? Stronger relationship. Sa mga workers, dapat walang mga salitang walang kabuluhan. Kasi hindi ka ordinaryong attender, you are the workers in the vineyard of El Shaddai. Amen? Ano naman yung isa? Negative power. Ano yung negative? Mga hopeless. Yung mga sinasabi na, wala na. Ano na to? Tanggapin mo na lang yan. Tigok ka na. Hindi ka na yayaman. Hindi mo nakakantayin yung paangat ng paangat, payaman ng payaman. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Negative power. Pag sinabing negative power, kind words can be source of great comfort, while unkind or thoughtless. Ano ba yun? Thoughtless?
Yung unkind, yung hindi magandang salita. Thoughtless can be source of, sabi dito, word can cause deep emotional wounds. Wow. Deep, napakalalim. Pinagmumulan, cause deep emotional wounds. Ano yung emotional wounds? Damdamin, nakakasugat ng damdamin. Subukan mo yung tao, sabi mo, ang pangit-pangit mo. Aba yung taong yun, matanim sa isip niya, pangit talaga ako. Pero kahit pangit sa sarili mo, ang ganda-ganda mo. Lalong magpapaganda yun. So, sabi nga dito, yung unkind and thoughtless word can cause deep emotional wounds. Number 4 na tayo. How important are the word you speak? Sabi dito, in principle, sometimes in ways we may not mean and can shape an audience perception of us as well as the issues about which we speak and write. Okay, ito na. Sabi dito, may mga prinsipyo. Perception of us as well as the issues, no, about which we speak and write. Alam mo, pag pumasok ka, alam mo, kami mga broadcaster, announcer, iba ang training namin eh. Kaysa mga vlogger, yung mga licensed broadcaster, tinitingnan nila, bago sila magbalita, ano ang issues. Doon lang kami nakapokus kung anong issue ngayon, diyan kami nakapokus. Huwag kang magdagdag at huwag kang magsinungaling, huwag kang magmura. Bawal na bawal po yun sa radio, sa TV, yung magmura. Amen? Kaya makita mo, nung unang panahon, wala pa yung social media, nalulutas agad ang mga issue sa lipunan kasi yun lang pinag-uusapan. Amen? Yung Word of God. Hindi pwedeng palitan. There is power of the Word of God. Walang pwedeng lumaban sa salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ay Diyos siya mismo, mga kapatid ko kay Yahweh El Shaddai. Amen? Amen! So, dalawa lang ang kwan doon nung una. Yung dyaryo. Kasi ang tawag po doon, tri-media. Anong tri-media? TV, radyo, at dyaryo. Kaya tawag doon tri-media. Ano naggulo ang mundo ngayon? Bakit? Social media. Ano yung social media? Sumali na mga socialist. Ang mga chismusa, sumali na. Amen? Kaya nagkagulo ang mundo natin ngayon. Amen? Okay. Last. Panghuli na tayo. Number 5. What is the short quote being careful with your word? Here are quotes the power of word. Power of word. Ano yung power of word na yan? Number 1, be mindful when it come to your words. Bago mo sabihin, examinin mo muna, isipin mo, ano bang kilalabasan nito, anong epekto nito, at ano ba ang madalang sugat nito o ang salitang ito makapag-aayos.
Amen po ba? Be mindful when it come to your word. Mag-isip-isip ka muna bago mo sabihin yan. Amen? Number 2, be careful with your words. Pakaingatan mo yung mga pinagsasabi mo. Kasi pag hindi yan totoo, libelous ang kaso mo. Amen? Amen po ba? Ha? Hindi po pwedeng gamitin sa korte yung salitang may nagsabi. Sinabi ni ganito. Ha? Heresy yan sa korte. Amen po ba? Kailangan yung sinabi, mapaninindigan niya yung kanyang sinasabi. Amen? Ito pa, number 3, word are free. Words are free. Sabi ni Lord, kung makilala niyo ang katotohanan, siya magpapalaya sa inyo. Yung sinabi mo yan ba'y nagtataglay ng kalayaan? Okay? Yung bang sinabi mo, yan ba'y nagtataglay ng kaguluhan? Amen? Ang salita ng Diyos nagpapalaya. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng pag-asa. Ang salita ng Diyos nagpapagaling. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Okay, amen. Number 4, raise your word, not your voice. Sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa pa tayo. Amen? Okay, magsitayo na tayo, ha? Yung, pag may isang pag-asa, ibig sabihin yan, lagi kang masaya, masigla, huwag kang sisimangot, no? Lagi kang nakangiti, kahit bungi, kahit wala kang pera, sinabi mo, marami akong pera. Amen! Nasaan ang pera mo? Darating. Darating! Kahit wala kang apam, sabihin mo, may boyfriend ako. My boyfriend! Pinakagwapo. Amen! Pinakamabait. Amen! Kasi ang boyfriend niya pala si Kristo. Amen! Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Itaas na niyo ang inyong mga prayer requests, ang inyong mga handog sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Hallelujah. Siyang pag-asa. Gamitin mo ang lahat sa buhay mo, sa tagumpay ng buhay. Ito'y mula sa pangako mo. Turuan mo na magmahal
sa piling mo. Hallelujah. Yan po ang aming hangarin, Panginoon. Gamitin mo kami na instrumento upang ang mga taong di pa nakakilala sa iyo ay kumilala sa iyo. Sa mga sandaling ito, Lord, i-bless mo po ang mga prayer request na aking mga kapatid. Ang kanilang mga kahilingan, ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga mithiin sa buhay. Pagpalain mo rin ang kanilang pong mga employer, ganun po ang kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Ganun po ang kanilang kalusugan dahil kailangan po ng isang katulong ay bawal magkasakit. Amen, Lord. Because health is wealth. By the blood of Jesus and by the power of the Holy Spirit, receive your miracle right now. Receive the power and healing and deliverance in the name of Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.